Isang araw, Malacanang press corps. Sa 2 araw pa lang ng state visit ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Phnom Penh, Cambodia, naging matagumpay at produktibo na ito. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang magkahiwalay na wreath-laying ceremonies sa Independence Monument at Late King Father of Cambodia Monument. Sinundan naman ito ng arrival honor sa Peace Palace ng Cambodia, meeting with acting head of state at magkasunod na meetings kasama ang Prime Minister ng Cambodia. 3 kasunduan at exchange of agreements ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang amendment of the Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine National Police o PNP at ng Cambodian National Police of the Kingdom of Cambodia on combating national or transnational crime. Nilagdaan din ang isang MOU sa pagitan ng Commission on Higher Education o CHED at ng Ministry of Education, Youth and Sports ng Kingdom of Cambodia on cooperation in higher education. Isang air services agreement din ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Dumating kahapon sa Phnom Penh sina President Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para sa 3 araw na state visit ng Pangulo sa Cambodia sa imbitasyon ni His Majesty King Norodom Sihanoukvene. Ninais ng Pangulo at ng First Lady na makapiling muna ang mga Filipino sa unang araw nila sa Cambodia. Maraming mga kababayan ang dumalo kahit galing pa sila sa mga malalayong lugar. Kasama ang ibang delegado, sabay-sabay nilang binati ang Pangulo ng maligayang kaarawan. Nakatagdang mag-celebrate ang kanyang kaarawan ang Pangulo ngayong September 13. Nasiyahan naman ang Pangulo sa mainit na pagtanggap ng Filipino community sa Cambodia at lalong mas natuwa siya dahil sa maraming mga batang dumalo kasama ang kanilang mga magulang. Pinuri din ng Pangulo ang mga kababayan natin sa kanilang kontribusyon, kasipagan, pagiging likas na matulungin at mabuting reputasyon sa kanilang dala-dala saan man sa mundo. Nakatakda ring magbigay ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. sa Philippines-Cambodia CEO, B2B Networking Roundtable kung saan inaasahang aanyayahan ng Pangulo ang mga negosyante sa Cambodia na mag-invest sa Pilipinas. At handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Clay Pardilla, PPD4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, according to the Philippine Embassy in Cambodia, the number of rescued Filipinos in scam hubs doubled from 80 to 180. Gaano po ka-significant yung bilateral agreement in combating transnational crime? Yes, napakahalaga po nito. Dahil sabi nga po natin, marami po nagaganap ng mga human trafficking at kung ano pa pong mga transnational crimes. At sa ganito pong klaseng agreement na nalagdaan po ng Pilipinas at ng Cambodia, mapapakita po nila kung paano ba i-combat ang transnational crimes sa pamamagitan ng mabilis na pagresponde at ng kooperasyon ng bawat bansa. At sinabi nga po kanina, sa sinabi po ng ating Pangulo, maaasahan po natin ang exchange of data or information para sa mas maagaran na pag-aaksyon ng dalawang bansa patungkol sa pag-combat ng national or rather transnational crimes. Next question, Maricel Hangilit, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have the Palace's statement on the statement of Visayas naming a number of congressmen, tapos meron pa siyang sinabi linking even House Speaker doon sa controversy of the flood control project. May we have your statement? Ang nais naman din po ng Pangulo ay malawakang pag-iimbestiga at malaman natin talaga ang katotohanan. At ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan ng ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Yusek, do you see this as kumbaga, progress in the investigation considering na may na-identified na personalities? Sa ganyan po na meron pong sinasabi kung sino man po di umano ang mga politikong involved, maganda po ito dahil pinapakita rin po na ibang kababayan natin
na ang pag-iimbestigang ito po ay mas makakainam para masugpo natin ang korupsyon. Depende po yan. Kung sila po ay willing makipagtulungan sa magiging independent commission ng Pangulo at lahat po ng kanilang mga ebidensya ay ibibigay nila nang hindi sila pinipilit, nang hindi sila nagagamit ng ibang mga politiko. Lahat po ito ay tatanggapin ng sinabing independent commission. Dahil yan po ang kailangan mismo. Ang dahilan po ng pag-create ng independent commission ay para po talaga makuha ang lahat ng data, lahat ng information, lahat ng records, para po matumbok talaga kung sino po ang may kinalaman dito at hindi lamang para sa pamumulitika. So dapat po talaga managot ang dapat managot. Tama. Still, opo, kung yan naman po ay binabanggit, pero sabi nga po natin, mahirap lang po basta-basta mag-name drop. Kailangan kompleto yung ebidensya nila. Ang mga nabanggit na mga pangalan ay makakasama sa pag-iimbestiga. Pero still, hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na at pwede nang akusahan ni numan. So, kailangan pa rin ang kabuuang ebidensya para po kapag isinalang to sa korte, ay hindi naman to basta-basta madidismiss dahil sayang po ang panahon kung ang ibibigay lamang nilang statement ay hindi po back up ng anumang ebidensya or matibay na ebidensya. Next question, Jonathan Agdal, JA7. Ma'am, after Curly Vizcaya, yung mga pangalan ng mga politikong sinasabing sangkot sa corruption, sa flood control, nanghihingi siya ng proteksyon kay Pangulong Marcos. Anong sagot dito ng palasyo? Kailangan naman po talaga mabigyan ang mga witnesses na talaga may kinalaman na sa mga facts or data about this. Kailangan po talaga ng protection, ipagkakait ng pamahalaan. Pero sana nga po, ang gusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Baka kasi nagiging selective lang sila at wala tayo nakikitang kailan nag-start ang pakikipag-usap dito. Ito lang bang mga taong to starting, well, admittedly sinabi nila, 2016 sila nag-start sa flood control projects. Ito during the hearing sa Senado. So, ito bang mga binanggit nila from the time ng 2016 o ngayon lang? Meron bang naprotektahan o selective lang? So, kailangan natin ng kabuuang kwento rin. At makakatulong po ito. Ito mga nabanggit po ng mga diskaya ay makakatulong. Pero mas gusto po natin ay kompleto. Para kung sino man lahat ang maaaring involved, maisama. Next question, Melanie Reyes of Radyo Pilipinas. Hi ma'am, tanong ko lang po, meron po bang lamat sa relasyon ng executive at kongreso? Ito ay dahil dun sa inilabas ni ES na statement, yung clean your house first. Nagsalita na po kanina si Executive Secretary Lucas Bersamin sa hearing, sa budget hearing sa Senado. At ipinaliwanag niya naman po na wala po siyang anumang mali siya sa pagkakagawa ng statement na yan. Dahil yan po ay decision po ng mga cabinet members at mga cabinet secretaries. At ang sinabi lamang po niya doon ay binanggit lamang po niya yan para po to raise the confidence in the institution. At siyempre po, dapat din ipakita sa taong bayan na ang departamento, ang executive department po, ay nagtatrabaho para sa bayan. Hindi naman po kailangan magkasiraan at magbatuhan ng mga dumi. Ang kailangan po talaga natin dito ay tutukan ang budget para po magamit ito sa tama at magamit ito para sa taong bayan. Next question, Janelle Maribuhok, UNTV. Isaac, nabanggit ni Senator Lacson at ni Soto si DPWH Yusek Cabral sa issue ng budget insertions. Ano po masasabi ng palasyo? Meron po bang aksyon na gagawin ang palasyo dito? Sa direktiba na rin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos niya po ito kay Secretary Vince na imbestigahan lahat kung sino man maaaring involved na mga kawani ng DPWH patungkol dito sa mga di umano-anomalyang flood control projects. So hindi po yan i-ignore ni Secretary Vince dahil yan naman po din ang utos sa kanya ng Pangulo. Imbestigahan kung sino nasasabing involved sa mga gitong klaseng mga insertions.
Hindi po ba ito isa sa ilalim sa isang preventive suspension kung sakaling magsagawa ng investigasyon? Titignan po itong mabuti ni Secretary Vince, titignan po yung mga records. Katulad nga ng sinabi natin, hindi pwedeng basta-basta tayo mag-name drop dahil baka may mga maapektuhan naman mga inosente. Kapag po nakita ito, na talaga pong merong maaaring probable cause sa ibinibintang or inaakusa sa sino mang kawani ng DPWH, yan po ay maaaring preventive suspension o kaya dismissal kagad. Next question, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good morning. Ma'am, ang sabi po ng Pangulo, he will allow the Independent Commission to have all the powers it needs to prosecute those involved. Gaano po kalawak yung powers na sinasabi ni Pangulo po? Katulad na sinabi niya, gusto niya talaga po magkaroon ng subpoena powers ang Independent Commission at kung ito man ay hindi masusunod ay maaaring makasuhan ng administrative case ang maaaring ipatawag. Ma'am, follow-up lang po kay Ate Mase. Ma'am, ang sinabi rin po ng Pangulo na he will spare no one at hindi niya papayagang makalusot kahit pakaalyado niya. If in case po na na-substantiate ng mga diskaya yung claims nila linking House Speaker, ano po yung gagawing hakbang ng palasyo po? Okay, wag natin i-isolate no na si Speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po dyan, kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan, kamag-anak, yan naman po ang sabi ng Pangulo. Kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po ito palalagpasin ng Pangulo. Job Manahan, ABS-CBN News. Yusek, just a quick reaction regarding to his information from the Bureau of Immigration na nakapunta na ng Malaysia si Ruy Magkarma despite the lookout bulletins na. Okay, kasi lumalabas sa ngayon, sa ating pagkakaalam, ay wala pa tong warrant of arrest. So kung lookout bulletin, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino mang magbiyahe dahil meron po silang karapatan yung tinatawag nating freedom of movement. So, pero at least nakamonitor po kung saan siya pupunta at kapag ka po nagkataon na dumating yung pagkakataon na mayroong warrant of arrest at may kaso po siya, siya ay matuturing na isang pugante, fugitive, at maaari po siyang maaksyonan para mapabalik sa Pilipinas. Follow-up question. Follow-up naman regarding dun sa bilateral meeting ni President pati ng ibang Cambodian officials. Regarding dun sa air services, ma'am, meron po ba tayong information regarding that because President said in his speech na parang this would or they seek na ma-expand yung travel between Philippines and Cambodia. So do we see na magkakaroon na mas maraming direct ties yung mga nabanggit ba na gano'n? Tourism ties, may gano'n? Baka lang meron. Malamang makakasama po yan dahil isa po itong mas makakapagbigay ng magandang sa ekonomiya. Magiging maganda po ito para sa mga Pilipino na maaari mabigyan ng karagdagang trabaho. At maaari magkaroon din sila ng exchange of ideas patungkol sa mga nag-aaral. Okay? So maganda po talaga itong naging agreement na ito. Next question, Arlet Aguinales, DCRH. Follow up lang dun sa statement pa rin ng mga diskaya. Sabi niyo po, importante yung ebidensya dun sa naging pahayag nila. No? Pero nung tinanong po kasi dun sa hearing sila, kung may ebidensya dun sa porsyento na di umili tinatanggap ng mga kongresista, ang sabi po nila ay ledger lang na hindi pinirmahan. Paano po yung magiging agreement kapag ang ebidensya naman kasi hindi naman ibig sabihin na nakausap mo, nakasama mo. In some circumstantial evidence, they can prove the facts of the case. So, maliban dyan, ano pa yung pwede nilang ibigay? Dahil sa statement na nakita natin or nabasa, lumalabas na parang sa kanilang statement, parang walang direkta. No? Wala silang direktang pakikipag-usap sa ibang mga politiko na banggit. Parang sinabi lang na ganito, ito ay para kay ganito. Doon siguro magkakaroon, in a way, ng question kung paano niya magkakaroon ng link. So, kailangan yung link na maibigay nila ay matibay para talagang matunton kung sino talaga yung pinaka-involved dito.
Marami na kasing lumalabas ng mga bali-balita na itong si congressman ganyan, si congressman na ganito ay involved. But, sabi nga natin, kung pag-uusapan natin ng rule of law and procedure, hindi kasi agad masasabing guilty na isang tao kahit na ang korte kung hindi mapapakita yung direktang involvement. Diba? So, dapat mas matibay na ebidensya ang maipakita nila. Kaya nga, kung sila ay makikipagtulungan, para ito lahat ay maisiwalat, mas kakailanganin sila para maging testigo at yung mga documents nila ay maaari magamit sa pag nagsalang na o nagsampan na ng kaso sa korte. Last two questions. Luisa Cabato, Inquirer.net. Yusek, meron ba tayong tinitignan ng timeline kung gaano kabilis mapaparusahan itong mga mapapatunayan na sangkot sa corruption on flood control projects? Ang hirap sabihin ng timeline para maparusahan dahil dumadaan ito sa proseso. Siguro yung pagsasampa ng kaso, pwedeng mas mabilis yan. Pero kung sabihin mo na aabot ito sa korte, kung gaano katagal itong didesisyonan at para maparusahan, yun ang di natin masasabi. Pero kung paano ito aaksyonan, yan naman ang pangako ng ating Pangulo. Mabilis na aksyon para mapanagot yung dapat mapanagot. But still, sabi nga natin, minsan dumadaan sa mahabang panahon ang hearing ng mga ganitong klaseng kaso. May update na po ba tayo sa lifestyle check na ginagawa sa bawat departments? Sa ngayon, most probably, hihingi tayo ng anumang report sa government agencies. Tingnan natin kung ano na po ang update sa Bureau of Customs, sa BIR, at saka po sa NBI. Last question, Maricel Halili, TV5. Follow-up. What was your initial reaction when you heard the names identified by the Diskaya? Were you surprised? Or are these the names na narinig yun na possibly involved before magsalita ang mga Diskaya? Siguro, tayo naman lahat dito ay hindi naman nabigla dahil marami na nagsasabi na ganito si ganyan, malamang na involved, may nagsasabing ganyan. But, yung iba, parang ngayon lang natin nadinig. Diba? Pero, ang sa akin siguro, for me, gusto lang din natin malaman kailan ba ito nag-start. Mga bagong congressmen lang ba to? Paano yung nakaraan na binanggit ng Diskaya na 2016 pa lang ay nasa flood control projects na sila? May mga involved bang mga politiko doon? So, wala siyang binigay na taon. Di ba? So, importante yon para malaman natin na ilan na bang mga tao talaga ang nakausap mo. Dahil baka ngayon lang siya nagsasabi, 2022 to 2025, paano yung mga nakaraan? Meron bang involved na iba? May napoproteksyonan ba? Di nabanggit? O lahat na ba ito nabanggit? Ganun lang. Sa layuning masiguro ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Cambodia, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office sa Phnom Penh, Cambodia. Binigyan diin ni President Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Migrant Workers Office upang maging katuwang nito ang embahada sa pagsulong ng kapakanan at para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa Cambodia. Pinasalamatan din ng Pangulo ang sacrifices ng mga migrant workers habang ipinangako naman niya ang patuloy na pag-improve ng kanilang welfare sa ibang bansa at ang masiguro ang kalidad ng kanilang buhay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi natatapos ang tungkulin ng pamahalaan upang masiguro na maayos ang kanilang kapakanan habang nasa iba yung bansa at habang nagpapatuloy ang mga programa ng administrasyon upang maiangat ang pamumuhay sa Pilipinas. Dagdag ng Pangulo na kabilang ang mga efforts na ito upang patuloy na kilalanin ang sakripisyo ng mga overseas Filipino workers. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing mula sa Phnom Penh, Cambodia. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.